Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po at kinakabalik sa ating channel. Kapuntos page po, mabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda po kayo lahat. Magandang madaling araw na po mula dito sa Chicago. Bago ang lahat, gusto ko munang congratulate itong si Miss Erica Arnaiz, ang ating future Hall of Famer sa softball dito sa Little League. Bakit po? Siya lamang po nakapagtala ng 85 strikeouts dito po sa softball, at yung junior softball team natin sa Little League, sila po ang nag-champion. No? Ginawa ko po sila ng video dahil they deserve to get all the accolades pagdating po dito sa kanilang accomplishment. And with Miss Erica Arnaiz, yung kanyang jersey na number 24 ay hindi na po magagamit ng kahit sino man dyan po sa softball sa Little League. Siya po at i-retired na po ang jersey number 9. Ako, napakagandang accomplishment kasi yung jersey niya i-display po yan sa Pennsylvania kung saan po ang headquarters ng Little League, at talagang nakatatak na yan dyan. Hindi na pwedeng gamitin ng iba. Siya po ang dahilan kung bakit po magre-retired ang jersey na yan. 85 strikeouts. Hindi natin alam kung kailan mabibreak ang record. Siguro kung mabreak yan, baka siya rin na makabreak ng record na yan. But anyway, kasi sa susunod na Little League, hindi natin alam kung magpipitching pa siya sa team ng bago or sa susunod sa senior team na siya. Hindi natin malalaman. Iba kasi pahirap po ng pahirap ang level kapag tumataas po yung class o yung kung sa junior or senior, mas iba na po. So mas marami pong hitter doon at baka mahirapan siya maka 85 strikeouts. Pero dito po sa nangyari, undefeated po tayo, tapos maraming team na hindi po naka-score gawa po nitong si Arnaiz. So congratulations Erica, you deserve all the accolades, and I hope na sana makabisita ka ulit dyan sa invitation nila kung sakaling candidate ka for Hall of Fame dito sa Little League. So thank you so much for the Team Bago Philippines for representing our country and make us proud dito sa pagiging champion dito sa softball junior Little League yan championship. So yan po, and punta naman tayo sa basketball. Philippines versus Mexico. Okay, dalawang talo, isang panalo, no? At yung ating team ay hindi ko alam kung sino naglaro. Wala tayong closed door nga, di ba? Chot Reyes ang dahilan niya, kaya siyang siguro may idea ng closed door. Ewan ko kung ano tinatago nila. Siguro konti na lang yung arsenal natin, tinago pa nila. Baka kasi wala na tayong ibang mailalabas, kaya itinago ko anong meron tayo. So hindi po talaga natin alam kung anong kakengko yan ang mga naglaro o paano tayo natalo. Hindi po natin alam kasi gaya nga ng puro maliliit na highlights lang yung nakita natin. Hindi nakita natin mga mali. Wala po tayong nakitang ganyan. So malalaman na lang natin, I guess, dito sa tunay na laban dito sa FIBA World Cup. At magkakaalaman na. Hindi ko pa alam ang Final 12. Hindi pa rin nakakapili. Ano ba yan? Natapos na ang tune-up game. Hindi pa rin nakakapili yata. 23 daw. Ewan ko. 24 na sa atin ngayon. Baka lumabas na. Hindi ko pa alam. But anyway, kung sino man ang mapili nila, well-deserved na masama sa pool. At kung di man sino man ang hindi makuha, thank you so much. Siyempre, deserving din naman sila. Pero talagang 12 spot lang talaga ang kailangan. At wala na po tayo magagawa dyan. I know it's hard decision ang gagawin nila, but we need to decide now. Kasi para hindi namin para naman yung 12 team ay 12 players na yan ay magkaroon na talaga ng parang kahit paano band na mas sila talaga 12. At dapat nga talaga bago pa nagsimula yung tune-up game na yan, 12 na sila, no? Hindi na pinag-isipan pa para talaga yung tatlong laro na yan napunta yung lahat ng minuto dito sa 12 talagang maglalaro sa FIBA World Cup. Yan talaga ang sinabi ko noon, at yan pa rin ang stand ko kasi nga dapat maaga pa lang nakapili na sila. So yeah, not really prepared. Medyo talaga pagdating sa preparation, talagang kulang tayo, no? Di tulad ng ibang bansa, talagang solid yung kanilang national team, and hindi naman tayo parang USA na kumuha ng mga players sa bawat team. Alam mo na kayang dali ng skills at talent nila. Hindi naman ganun talagang kalalakas ang player natin kumpara sa mga NBA players. Talaga dekalidad na mga star players sa USA
mas madali silang makakapag-adjust kasi nga sa experience, sa mga liga na napunta nila, sa ability nila, sa skills nila, talagang mabilis silang makakapag-adjust. Hindi tulad ng ating team na iba-iba ang lugar ng pinaglalaruan, mahirap i-schedule. Yan ang mga bagay na dapat maayos sana ng SPP one day. And sana na mabigyan ng magandang compensation din yung mga players, hindi Jordan Clarkson o kahit si Kai Sotto, na sigurado malaki rin ang sigurong contribution ni Kai Sotto sa team, at malaki rin naman siguro dapat ang ibigay din sa kanya gawa ng isa si Kai Sotto sa mga core na in the future na mangyayari para po dito sa Gilas Pilipinas. So kailangan talaga bigyan nila ng compensation itong si Kai Sotto, and also the rest of the team. Kailangan talaga na magkaroon sila ng at least paano patas or fair na offer para sa bawat players natin, and incentives of course para po mas marami pang maengganyo sumali sa Gilas Pilipinas. So yan lamang po mga kap. Alam ko na lahat tayo nag-aantay, nag-aabang, excited na ang lahat. Maraming mga players ang nakapunta na dyan sa Pilipinas para po sa FIBA World Cup. Yung iba nasa Japan na, sa Indonesia. So we'll see. I hope you guys have a great time there. One more thing, babalita ko lang, no, usap-usapan na si JaVale McGee ay mukhang i-waive ng Dallas Mavericks. Ito po yung kanilang backup center. At yung si Derek Lively kasi, yung kanilang draftee na nakuha, parang yan ang magiging starting center nila. Alam ko meron silang mga power forward na nag-i-slide para sa sentro, pero ang legit center talaga nila is itong si Derek Lively, yung kanilang first round pick ng Dallas Mavericks. So, meaning open ang center position dito sa Dallas Mavericks. Hopefully talagang itong ating pambato ay matingnan, maganda ang ilaro. Sana makahabol pa dito sa Dallas, dahil una sa lahat nakapag-workout siya dito sa mining camp ng Dallas Mavericks. May mga pahayag noon si Mark Cuban na maganda ang nilaro ni Kai Sotto. Who knows? Baka may mga sorpresang mangyayari, hindi natin alam. At bilog ang bola, minsan nasa itaas, minsan nasa ilalim. Baka yung mga bagay na yan malay nyo, minsan mangyari para sa ating pambato at makapasok siya sa NBA. And why not sa Dallas Mavericks, diba? So thank you so much mga kap. Maraming salamat po at nakabalik kayo din sa ating channel. Mabuhay po kayo lahat. God bless. Bye bye.